Nasa linya po ngayon ang isang profesor at dyan po yan sa UP Diliman College of Media and Communication. Kasama rin po sa grupong Kontra Daya, Professor Danilo Araw. Good morning po, sir. Prof? Yes, good morning DJ Chacha at Sir Ted Filon. Salamat sa invitasyong ito. Nice to see you again. Nice to see you also, Prof. Salamat din po for being on the show. Prof, dito po muna tayo sa bago nga po na inilabas sa statement ng Secretary General ukol po sa pag-release ng SALN ng ating mga senador. Ano pong reaksyon ng inyong grupo dito? Kung ang tinutukoy mo ay yung pag-reaffirm ng 2019 na desisyon ng House, at saka ng Congress na summary lang ng SALN yung ibibigay, ang pinaka-ideal po sana ibigay hindi lang yung recent, kundi yung mga nakaraan pa. Para po may malinaw tayo ng timeline ng data. Maganda yung ginawa ni Lacson kahapon, bilang halimbawa lang, na nagbigay siya ng ilang datos kung ano yung SALN niya bago siya pumasok sa Senado, and then nung umalis siya, magkano na yung kinalabasan at pati na rin yung kasalukuyan. Sa tingin ko, yung mga ganong datos, yun yung mas kapanipaniwala at mas kapakipakinabang. Hindi lang sa media, kundi maging sa publiko. At saka Ted and DJ Chacha, we don't need a summary. Ang kailangan natin yung mismong datos. Matalino naman yung sambayanan para makita yung filled out form at malaman ano ibig sabihin ng assets, liabilities, at pag sinubtract mo, makukuha mo yung net worth. Kayang-kaya namang makompute yan ng ordinaryong mamamayan po. Kaya wag na nating insultuhin na hindi nila maiintindihan at kailangan nila yung summary. So yung mismong datos ang kailangan po natin. Oo. Aside from the summary, may sinasabi din po kasi dito Kasi nga, yung mga ilalabas nila yung summary ng SALN ng mga senador. Pero nakalagay din po dito, kailangan, kung may hihingi ng detailed information ng the SALN, kailangan daw po may notarized na request na merong malinaw na dahilan kung bakit po ito hinihingi. Kasama po yan dito sa naging pahayag ng Secretary General. Kumbaga, sinasabi dito, correct me if I'm wrong, Professor, hindi basta-basta ibibigay yung information. Kailangan ng pahintulot mismo ng senador. Ano pong reaksyon nyo dyan? Parang, akala ko ba transparency? Ba't ganun? Kaya nga, kasi alam mo bilang nagtuturo sa isang public school, required po kaming mag-file ng SALN. At nakalagay naman doon sa form ng SALN, 2 pages lang po yun, na isa sa publiko naman talaga to At yun yung pinipirmahan ng lahat ng mga tao na nagde-declare ng SALN na at any given time pwede itong maisa publiko. So nandoon po talaga yung oportunidad para maging public document po talaga ito. Kaya i-echo ko yung sinasabi ninyong dalawa kanina na panibagong pahirap na naman ito, panibagong bureaucratic red tape, if you may. Kasi hindi naman kailangang magkaroon pa ng legal procedure na notarized pa. Sapat na yung mag-fill out ka ng form, ilalagay mo yung purpose, and then that's it. In fact, yung bayad sa SALN, unless napakakapal nung SALN, baka kailangan mong magbayad for photocopying. Pero ilang pahina lang po yan, theoretically speaking. Kaya ang panawagan natin sa Kongreso, wag na sanang pahirapan pa. Gayahin sana yung ilang mga legislators. Kahapon, I understand, nag-initiate na sila na mismo ang nagsa publiko ng kanilang mga SALN at uploaded na ito sa internet. Mamaya puntahan po natin yung ilan na naglabas na po ng kanilang SALN kasi may binabanggit kayo na hindi lang dapat yung this year, dapat yung previews bago pumasok at nung pang ilang taon na, anong nabago dun sa SALN nitong mga mambabatas po natin. Pero sir, ano pong posibleng maging epekto nitong statement na nilabas ng Secretary o ng Senate Secretary? Because aside doon sa binabanggit nyo na notarized request, meron din po dito na nakalagay na yung iba pong mga impormasyon tungkol sa pamilya, redacted or i-edit, itatago po nila. Doon po sa aspetong yun dahil doon sa right to privacy. Agree naman po ba tayo doon? Yung usapin ng privacy, pwede sigurong i-redact yung exact address kasi nandun sa form yun dapat ilalagay mo ang iyong home address. Yun medyo maiintindihan mo pa. Pero yung iba pang mga datos, kung i-redact man, dapat may malinaw na paliwanag sa publiko ba't kailangan i-redact itong mga ito. Halimbawa, yung usapin ng plate number ng mga sasakyan, minsan yung iba nilalagay yon o kaya exact location ng real properties,
siguro po pwede naman. Pero dapat may paliwanag kung bakit gagawin yon. In other words, DJ Chacha, sa pangkalahatan, dapat transparent talaga. That's the general rule. Ang konting nuance lang dito ay yung nababanggit nga na right to privacy. Ngayon, yung usapin ng pamilya, I'm sorry to say, depende po yan sa sirkumstansya. Halimbawa, kung ikaw ay government official, tapos may anak ka na involved sa anumang business, let's say construction or kung ano man na kailangang na may dealing sa government, yung mga yon dapat po isinasa publiko. In other words, matutukoy mo sino yung mga tinaguriang nepo baby o nepo kids. Even those who are minor, sabihin na natin yung mga 18 years old below, para po sa inyo, dapat nakikita din ng tao yung information dun sa anak ng mga mambabatas? Okay, magandang tanong po yan. Siyempre yung minor na wala pang, theoretically speaking, walang business interest dapat, siyempre pwedeng i-redact po yon. Kaya lang, ang problema rito, Sir Ted at DJ Chacha, minsan kahit minor, inilalagay yung pangalan ng kumpanya sa kanila. Hindi ko nababanggitin kung sino-sino itong mga politikong gumagawa nito para, well, for whatever reason. So in those cases, kasalanan ng tatay o ng patriarch or matriarch yung ganong klaseng circumstansya, and in which case, kailangang maisapubliko ito kasi yun yung naging sitwasyon. Alam ko naman may ipit sa gitna yung minor, pero yun yung komplikasyon na na-create ng ating mga politiko. Minsan, unfortunately, ginagamit nila yung mga anak nila kahit below 18 years old para i-transfer sa kanila yung anumang divestment sa business interests. And that's very unfortunate po. Malaki rin po pala yung impact ng redaction o pag-redact nitong mga impormasyon tungkol sa anak ng mga mambabatas natin, because that's new information to me na minsan kahit minor, sa kanila po pinapangalan yung mga kumpanya na magulang? May mga nangyayari ng gano'n, unfortunately. Kaya lang yun na nga, kailangang wag munang pangalanan sa kasalukuyan kasi hayaan natin kung ito ba ay, kasi we defer to the expertise of the lawyers kung nangyayari ba at pwede ba itong mga bagay na ito. Pero in any case, DJ Chacha, ang kailangan lang nating idiin dito, as a general rule, dapat transparent yung SALN as a form. Pero yung mga reduction, syempre nuances na yan at saka may specific circumstances that would warrant reduction at ito dapat malinaw sa publiko. At saka, sorry kung tatalon lang ako, pero yung requirement halimbawa ng ombudsman na yung SALN ay pwedeng i-release sa publiko, pero sa media sa particular, pero kailangan pang magsumite ng report yung kung saan nag-appear o saan kinote yung mga SALN documents na kinuha sa ombudsman. Again, these are very, very bureaucratic requirements na sa tingin ko we can do away with. Kaya may problema yung policies hindi lang sa Kongreso kundi kahit sa Office of the Ombudsman po mismo kung saan sa kanila dapat manggaling yung SALN kasi sa kanila sinusumite. Professor, doon sa pag-redact, hindi pagsasama sa address ng declarant, doon pa lang meron na akong issue sa akin mismo. Kasi, okay po. Sa akin lang, kasi kung kami ay gumagawa ng isang investigative report sa alleged ill-gotten wealth ng isang public official, ang unang mong pagbabasihan siya nakatire. Tama po. Yung actually, 'di ba yung address niya and then yung kanyang declared properties. 'Di ba? Doon ka magsisimula saan ba siya nakatira? Sa isang mamahaling subdivision, mamahaling hotel condominium, saan ba siya nakatira, di po ba? Okay, magandang punto 'yan, Sir Ted. Kaya nga yung reduction hindi naman kailangang absolute 100% na reduction ng address. I'm not sure if you would agree with me, Sir Ted, pero yung syudad at saka yung subdivision, yung area na kung saan siya nakatira, yun siguro pwedeng isa publiko, pero yung eksaktong home address at saka street, siguro yung nuance na yun pwedeng pag-usapan pa. Pero ako yung personal kong pagtingin, I would tend to agree with you, sir. Kung gated subdivision yan, halimbawa, Forbes Park o Dasmariñas Village, sa tingin ko dapat sa publiko yan. Pero yung eksakto, halimbawa, kapitbahay ba siya ng ambassador o kung ano man, sa tingin ko, it's a particular nuance na
pwedeng i-assess in the future po. Okay, well anyway, kasi nga po, ito ho naman po malayang talakayan lang ano po sa damdamin ng ating mga kababayan dito po sa usapin nga ng transparency, lalo na po sa usapin noong pong pagsiguro lang na hindi mawalang galang lang po, hindi naman sa pinaghihinalaan mo silang lahat, no? Pagsiguro lang na hindi ginagamit yung posisyon sa gobyerno para magpayaman. So kung pupuntahan po natin ano po itong order nga ng ombudsman, bagamat nagagalak po tayo kahit papaano ngayon, hindi ka na magpapaalam pa no, doon sa declarant para ka makahingi ng kopya kung ito po ay nasa file ng ombudsman. So dito lang po, yung nga may mga requirements na hinihingi gaya ng kinakailangan magbigay ka sa kanila within 5 days after publication or airing ng iyong report sa ombudsman. Okay. Ang tanong lang po dito, kung sakasakali ho ba, yan ho ba lang as in file lang nila o yung kanilang board dito pag yan ba'y panonoorin nila, babasahin nila pag hindi ba nila nagustuhan yung report mo, ano mangyayari? Opo, magandang punto po yan. At saka it's very unnecessary sa maraming dahilan. Una, kadalasan naman yung mga report ng media ay isinasa publiko po naman yan. Napiprint yan sa diaryo, ume-ere yan sa radyo, telebisyon, at saka kung ano man yung umere sa radyo at television, most likely may counterpart po yan sa online. Kaya pwede ka namang mag-invest sa isang software program that would gather or mine the data, o kung gusto mo ng libre, Google Alerts lang po yung katapat niyan. Basta yung appropriate keywords lang yung ilalagay mo at makukuha mo na sa email mo yung mga may kinalaman sa mga keywords na nilagay mo tulad ng SALN, ombudsman o iba pang salita. Ang bottom line rito, Sir Ted, dapat wag na nating gawing komplikado pa yung bureaucracy. Yung request form, pwede namang i-fill out yan, purpose, ilagay kung kinakailangan, and then that's it. Kailangang mas accessible po yung informasyon. Wag na nating pahirapan pa at maglagay ng mga unnecessary requirement. In fact, I would even counter-argue, Sir Ted, na yung requirement ng ombudsman can also be repressive. Dahil may chilling effect din ito, gaya ng binanggit po ninyo, kung ano-anong agam-agam yung papasok sa utak ng periodista at news media organization, baka magalit yung ombudsman, baka hindi na ako makaulit pa, hindi na ako maka-request ulit. Kaya, ang gagawin kong report, mabait at hindi pasaway para hindi masyadong magalit yung ombudsman. Yung mga ganon, iniiwasan po sana natin yon. Sana conscious yung bagong ombudsman natin na at may mali dun sa kanyang requirement. Opo, yung nga po, bagamat again, ano po atin lang inuulit, yung ating pong di ba, kahit na papaano, nakapagbigay sa atin ng kumbaga, pag-asa, no? Na, yes, tama. Na kahit papaano po, pwede ka na makahingi, meron lang mga requirements, pero at least ngayon, hindi ka na magpapaalam doon sa may-ari ng SALN, sa ombudsman. Correct. Opo. Pero dito po sa tanggapan ng Senado, ito lang po, no, sinasabi ni Tito Sen, sa kanya walang problema, no, isa sa publiko niya, yung actual na SALN, pero yung mga sinasabi na ang ibibigay lamang ay summary, tapos kung hihingi ka na ng mga detalye, halimbawa, no, yung name of relative at saka saan sila mga opisina po na konektado, yung mga negosyo, na interest niya mismo at saka nung kanya pong asawa perhaps, no, yung mga ganung detalye, mukhang kinakailangan pang pumayag muna yung senador bago mo makuha. Sa ganito pong mga panuntunan, ano ho sa palagay ninyo ang maaari nating magawa para magbago ito? Kasi ito po kanilang polisiya daw ho since 2019 pa eh. Opo, tama po kayo. Kaya nga dapat baguhin talaga yung polisiya at i-pressure talaga yung Senado na gawing transparent yung proseso ng pagbibigay, wag nang gawing komplikado pa. Kumbaga follow the lead ng ilang mga legislators natin na ura-urada nag-disclose ng kanilang SALN, bagamat may konting reduction, may papaliwanag naman siguro ng mga legislator na to bakit ni-redact nila yung kanilang mga home address among many other items.
or plate number ng kanilang mga sasakyan na pag-aari. So doon sa mga yon, dapat we should take the lead. At si Senator Tito Sotto bilang Senate President, dapat nga siya pa ang mauna sa pag-disclose ng kanyang SALN. Medyo maaga-aga pa naman ngayong araw. Tingnan natin kung magdi-disclose siya ngayong araw. Pero kung nanonood siya ngayon, now's the time to do it po sana para he would lead by example. Kasi may isang senador na ginawa na yon, if I'm not mistaken, that's Senator Ontiveros. Pero si Ontiveros naman ay ginawa niya yon out of her own volition, and whether or not her colleagues would follow suit remains to be seen. Pero kung si Soto ang gagawa nun, mas may impact dahil siya yung Senate President. Opo. At yan din po nga naman po ang ating inaasahan kasi yan po naman ang kanyang sinasabi magmula pa noon sa usapin po ng SALN. Although he will consult the members of the Senate kung anong polisiya ang paiirali. Naintindihan po natin yan, natutulay ka dyan na naman, di ba? Baka na naman po, alam nyo na ang ibig kong sabihin, sa panahon ngayon na napakanipis ng diferensya ng boto ng minority at saka ng majority. Doon sa lower house, nakapanayam namin si Speaker Bogie D. At siya din po tumutulay. Ang sabi niya, meron silang komite na mag-uusap pa para sa kanilang panuntunan doon. So kumbaga, ito ho tayo, Professor, sa panahon ngayon na uhaw ang taong bayan sa transparency, sa mga lingkod bayan natin, ano ang inyong panawagan sa lower house naman din? Siyempre, ang panawagan po natin, both sa Senate at saka sa House of Representatives, una, what's taking them so long sa pag-uusap po ano yung panuntunan? Kasi simple lang naman yung panuntunan para sa ordinaryong mamamayan, isa publiko, yung dapat na isa publiko. At kung may kailangang i-redact, ipaliwanag ba't kailangang i-redact. At yung pagpapaliwanag, syempre, specifico yan sa mga sirkumstansya, dun sa mga nire-redact na mga item. Hindi naman ganun kahirap yun. May legislative staff naman sila na pwedeng gumawa po nito. Kaya maganda yung binanggit mo kasi sa totoo lang, yung publiko talagang marami nang nagagalit. Nagkaroon nga ng walkout last week. Yung marami nating mga estudyante, bumalik ng Menjola. At alam mo, itong mga kilos protesta na to, hindi ito matatapos sa mga darating na araw o buwan o taon. Tuloy-tuloy yan hanggat wala tayong nakikitang substantial na pagbabago sa ating state of affairs. Hindi lang yan usapin ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya, kundi yung pagbabago mismo sa pamamahala. And one of the features na pagbabagong hinahanap po ng publiko ay yung transparency and accountability and in governance. At isang mahalagang component dito, yung pagsasapubliko po ng SALN o yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Dapat hindi siya mahirap para sa mga periodista dahil kung yung mga Senate President at House Speaker natin tumutulay sa iba't ibang mga kongresista, ang mga periodista naman sila yung tumutulay sa maraming mamamayan at nagbibigay ng makabuluhang impormasyon. At para sa media, syempre dapat walang chilling effect whatsoever at patuloy yung critical na pagsusuri. Hindi lang simpleng kino-quote o kaya parang shovelware na ina-upload lang basta-basta yung SALN. Dapat may kaakibat na pagsasakonteksto at pagsusuri. Kaya Sir Ted, DJ Chacha, gusto ko lang ulitin na I don't want to sound like a broken record here. Mahalaga yung current na SALN, yung pinaka-up-to-date as much as possible, pero yung historical data, mahalaga rin pong i-disclose yan. Kaya pag sinabi nating transparency, hindi lang ito yung recent, yung 2025 na na-file na SALN, kundi yung mga nakaraan pa po, para po may comparative figures po tayo. Oo. So, ibig niyo sabihin, ang inyo ring suggestion dito sa mga nakapaglabasan ng kanilang SALN, ilabas na rin yung mga previews, lalo na yung matatagal na po dito sa gobyerno? Yes, obviously yung mga first-termer, medyo hindi nila magagawa yun kasi first time nilang pumasok. Pero yung mga matagal na, mas maganda as far back as they started in government service, maisa publiko para makita yung milestones at saka yung pagtaas ng SALN. Si Lacson ginawa na yon at nagpaliwanag din naman siya kasi may biglang pagtaas dun sa kanyang SALN at sinabi niya na pumasok daw kasi siya at kumita siya ng malaki sa real estate business. Syempre, we need more information about it pero at least yon
from a journalist's point of view, may panggagalingan ka na kung gagawa ka ng investigative report o explainer o kung anumang output. At dito po din, ang panawagan hindi lang po sa lehislatura, ano po, kung hindi sa maging sa hudikatura at sa executive. Ano po ang inyong panawagan? Exactly. Ang ating presidente kasi sabi niya, hindi, walang problema. Asan na, di ba? Opo. Yeah. Go ahead po. Go ahead, Professor. Yeah, yun yung sasabihin ko sana na may panawagan. May sinabi nga si Marcos Jr. na kung sino man daw ang humihingi ng kanyang SALN, i-release niya. Pero sa aking pagkakabasa sa opisyal na pahayag, parang i-disclose niya sa ombudsman or any other agencies, walang direktang pakikipag-ugnayan sa publiko. Kumbaga, meron namang isumbong mo sa Pangulo na website, pwede namang i-upload na lang sa website ito Alam mo, napaka-simple lang naman It's a very, very technical process. I-PDF mo yung scanned na SALN. Kung may kailangang i-redact, edi ipaliwanag mo ba't kailangang i-redact, and then i-upload mo na. What's keeping the President from doing that? So, if Tito Soto and D would need to lead by example sa Senate at saka sa House of Representatives, si Marcos Jr. can also lead by example. Pag oras na in-upload ni Marcos Jr. yung kanyang SALN, hindi lang yung SALN sa kasalukuyan, kundi historical data ng SALN niya, mula nung maging senador siya, governor, o kung anumang posisyon yung hinawakan niya noon, others will follow. Kaya yun din yung isang panawagan natin specific kay Marcos Jr. Put his money where his mouth is, in the sense that i-disclose na niya yung kanyang SALN, i-upload niya sa website ng Malacanang. Okay. Sige. Professor, nagsimula na nga po yung ibang mga mambabatas sa House of Representatives, meron na sa Senado, si Senator Risa, naglabas na rin. Paano po naman tatanggapin ng publiko yung mga parte ng gobyerno na talagang matigas at hindi maglalabas ng SALN? Judiciary in particular. Maging yung mga judiciary members. Yeah, sa pagkakaalala ko, correct me if I'm wrong, Sir Ted at saka DJ Chacha, yung argumento kasi ng mga hukom natin, parang for security reasons, hindi raw nila pwedeng ilabas yon kasi baka maging target daw sila nung iba't ibang mga naging, nung mga inakusahan sa kanilang mga sala o sa kanilang mga korte. Sa tingin ko, medyo mahina yung ganong klaseng argumento, kaya dapat na lahat talaga damay-damay na yan. So elected official, appointed official, the three branches of government, dapat lahat yan magdi-disclose ng SALN. Kaya yung challenge pwede ring itapat sa mga nasa Korte Suprema ngayon, yung mga associate justices at saka yung chief justice, syempre, they should also disclose their SALN, isa publiko nila para mag-follow suit yung iba pang mga judges. Maganda na ganun yung maging tradisyon ng mga leader natin. They should lead by example by ensuring na transparent sila. At disclosure of the SALN would be one of the many ways by which they can prove transparency and accountability po. Well, after all, dalawa ng Chief Justice ang naalis sa pwesto ng dahil sa SALN, di po ba? Pero exactly. After ni Corona at ni Sereno, naghigpit na sila. Oo nga. Exactly. Kumbaga ayaw nilang matanggal sa pwesto. Yun ba yung gusto nilang mensahe na ihatid? I'm sure ayaw nila ng ganong klaseng value na or perception ng publiko. Kaya tama lang na i-disclose na ito sa publiko. So kumbaga leadership by example would be the key dun sa tatlong branches ng government. Pero yung isa sa mga susing personaheng dapat mag-disclose ng SALN talaga na historical data would be the President himself. Kaya yun yung panawagan natin kay Marcos Jr. Dapat sinabi niya walang problema sa pag-disclose ng SALN, di wala naman sigurong problema kung i-upload na ito sa website. Kung pwede po sana. At gusto ko lang pong iklaro din na kapag pinag-uusapan natin ang SALN, hindi lang po ito usapin nung hindi pagdedeklara ng totoong yaman. May mga iba nagbo-bloat ng SALN para ho sa usapin lang ng, alam nyo na, no? Kumbaga, pinaghahandaan mo na yung sinasabi mo na yung pagnanakaw na gagawin mo. May mga... Ha? May ganun?
May ganun. Na yung, yung deklarasyon, sobra. Oo. Opo. At saka magugulat ka sa public school teachers talagang magugulat ka rin na yung SALN minsan libong piso lang, hindi umaabot ng milyones o hindi umaabot ng 6 digits, minsan 5 digits lang o mas konti pa. Kaya yun yung magandang pagkukumpara para kung ikaw ay public school teacher halimbawa or salary grade 1 sa isang government agency, maikukumpara mo yung unexplained doon sa unexplained wealth ng ilang mga tao. Opo. Sige po. So salamat na marami, Prof, sa inyo pong panahon dito po sa ating diskusyon. And pagkatapos nito, magandang ating pag-uusapan kasi we will consult a lawyer and a legislator para po dito dito po sa implementasyon ng matagal ng batas, yung forfeiture of ill-gotten wealth. Itong RA 1379 na ang magandang basis nga din po ay yung SALN. SALN, yes. Opo. Tama. Maganda po itong ating huhugutin po naman na diskusyon after this interview. Salamat na marami, Professor, sa inyo pong pagbibigay sa amin ng informasyon, kaalaman at panawagan po sa mga lingkod bayan. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Thank you po, Prof. Danilo Araw, professor nga po, journalism professor dyan sa UP Diliman. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!